Samantala, sa mga sandaling ito ay makakasama natin ang isang abogado at anti-corruption na advocate, si Attorney Levito Baligod. Attorney, magandang gabi. Si Admar Vilando po ito, kasama si MJ Mondihar dito po sa SMNI. Maraming salamat sa inyong oras. Good evening, sir. Attorney? Magandang gabi po, MJ at Admar. Opo, Attorney, Yes, magandang gabi po ulit. Opo, loud and clear po. Attorney, umpisahan natin. Ano po ang basa ninyo mula nang mag-umpisa ang investigasyon na ito ng sa malawakang korupsyon sa controversial po na flood control projects? Ang dami pong dramang nangyari. Ano ba ang basa ninyo sa mga nakalipas hanggang sa kasalukuyan po, Attorney? Meron ako itang dalawang indikasyon na merong plano ang gobyerno na i-derail ang investigasyon o kundi hindi seryoso yung investigasyon. No? Una, nagpatayo sila ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI para mag-imbestiga. So it took time na mag-appoint ng mga miyembro at saka yung DPWH, DOJ at even Ombudsman, no? Hindi gumalaw dahil hinihintay nila yung resulta ng ICI. Pero yung pag-create ng ICI ay palagay ko intention yon para ma-delay ang lahat, no? At makapaghanda yung mga responsable na makagawa ng depensa o anuman. Dahil sa tingin ko sapat ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng investigasyon. Nandyan yung CIDG, no? Nandyan yung NBI, nandyan yung Department of Justice through the National Prosecution Service, at nandyan din yung Ombudsman. Kompleto na tayo ng ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema na ito. Pero yun na nga, kinailangan pa nilang magpatayo ng ICI para nga ma-delay. Ang pangalawa, no, yung nangyari sa Senado. Yung lumabas na nag-resign si Senator Lacson sa Blue Ribbon. So tumagal hanggang inayos muna at pinabalik siya. During that interregnum, no, marami nang ginawa. At ang balita ko nga, may isang, ang initial niya ay MC, no? Na laging nababanggit yung initial na MC, na siya ang naghahanap ng mga potential na mga mag-witness laban sa mga congressmen at saka mga senador, na hinanap niya ang mga ito at pinilit na pinagpirma ng kung ano-ano, no? At balita ko nga, nabigyan pa ng pera yung ibang mga potential witnesses. So, yung mga nakaraang mga pangyayari ay sinadya para ma-derail, no? Itong investigasyon. So parang Hello? opo, attorney, sa madaling sabi, pakita paano lang itong investigasyon na ito, wala talaga silang layunin na merong ma-convict or merong mapatawan ng parusa dahil sa issue ng korupsyon. Sinadya lang nila ito dahil sa lumalalang panawagan ng taong bayan na dapat may mapanagot sa issue ng korupsyon, na nabulgar mismo ang kalikasan, na mismo ang mismong nag-fact check sa kawalang kabuluhan ng mga flood control projects na kanilang ipinagmamalaki. Oo, nakita ko yung pattern na yan. Opo. Nangyari rin noon sa ang ginawa naman nung implementing agencies katulad ng NABCOR, NLDC, NLRC, yung Philippine Forest Corporation. So sinaral nila lahat yon. Kaya kung mangangailangan ka ng dokumento na dapat manggaling sa mga ahensya na ito, ay hindi ka na makakakuha. Kaya pahirapan ng paghahanap po ng ebidensya. Opo. Merong ibinulgar naman ngayong araw na ito si Senadora Amy Marcos na meron daw magre-recant
ng kanilang mga testimonya, no? Dahil daw ginipit daw yung sila pinressure, ginipit daw yung kanilang pamilya. And ano masasabi niyo po rito? Meron ba kayong impormasyon na may katotohanan itong mga nabanggit ni Senadora Amy? Dahil nga po medyo matagal na nang huling nagkaroon po ng pagdinig diyan po sa Senado at marami mga nabulgar na mga malalaking pangalan. After noon, imbis na magkaroon pa ng follow-up ng mga pagtatanong, yung witness pa ang kinestyon yung kanilang kredibilidad. At after noon, wala na tayong narinig na delay na ng mga ilang buwan. Yun na nga po ang nakita natin na mga rason kaya nasabi natin na hindi seryoso yung investigasyon ngayon. Ang mga kwento po na nasagap natin ay noong umalis si Congressman Saldico sa Pilipinas at pumutok na yung issue, ay merong isang grupo na pinaghahanap yung mga security guards, no, ni Congressman Zaldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya, di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa dyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. So, yun po, meron talagang effort na i-derail yung investigation at yung hiatus, no, yung walang nagawang investigasyon dahil nagkaroon ng problema sa Senate Blue Ribbon Committee, yun yung panahon na talagang sinadya nila para mahabol nila yung mga pwedeng mag-witness. At hindi ako magtaka kung totoo yung sabi ni Senator Amy na may magre-recant daw na witness at ang binanggit niya si Gutesa, no? Pero medyo hindi pa ako naniniwala na nag-recant si Gutesa. Opo. So, sa mga Hello? pangyayaring ito po, attorney, ano po, kumbaga parang anong nakikita ninyo na magiging reaksyon nito ng taong bayan? Mahigit 100 araw na po ang nakalipas. Do you think maitatago nila ito? Do you think na mapapahupa nila ang galit ng taong bayan at yung paghingi ng transparency at accountability dito sa pagkamal sa pera ng bayan? Ay tingin ko lalong magagalit ang mga tao dyan, no? Kaya sana itong mga nasa gobyerno natin ay mag-isip sila ng maraming beses dahil hindi lang per se corruption ang magbibigay ng mabigat na problema sa kanila. Dahil kung maririnig natin yung mga damdamin ng mga negosyante, ay sinasabi nila na apektuhan ang kanilang mga negosyo ngayon, no? Dahil totoo nga naman yung ating ekonomiya ay nag-contract, lumiit, no? Yung dating 5.5 to 6% growth rate ng GDP na hinahabol nila ay 5% na lang ngayon ang target nila. Pero ang sinasabi ng ibang mga analyst ay baka between 4 to 4.5% lang ang ating GDP growth rate. Ang ibig po sabihin niyan, lumiit ang ating ekonomiya, magkakaroon ng tataas, no, ng konti yung inflation rate, tataas yung unemployment rate, liliit yung mga exports natin dahil meron tayong malalaking tariff. So yung economic problem natin, palagay ko, ang lalong mag-uudyok sa mga tao. Pagbago ba? So
mag-ingat sana ang ating gobyerno Opo, attorney, may gabi sir, si MJ po ito. ng kasalukuyang investigasyon dahil lalong magagalit ang mga tao sa kanila. Opo, attorney, good evening, si MJ po ito sir. Kaugnay po sa sinabi ni Partner Admar na 100 days. 100 days na nga po at wala pa nakakasuhan. Nauna pa yata yung kaso ni Congressman Kiko Barzaga na vocal against corruption, attorney. Oo nga. Makikita natin na yon talagang hinaharas nila yung mga critics ng government, no? Umpisa pa lang ng administrasyon ni President Marcos, ganyan na yung ginawa nila. Parang intolerant sila sa criticism. Yung nabanggit ninyo na kinaso kay Congressman Kiko, masyadong overacting naman itong PNP na nag-file ng complaint, no? Dahil alam nyo, nakasaad sa ating saligang batas yung Article 2 Section 4 na yung gobyerno ang primary responsibility ay to serve and protect the people. Ngayon, nakikita ng mga tao na hindi na nagseserbisyo kundi perwisyo na ang ginagawa ng gobyerno, no? Meron din tayong karampatang sinasabing the right to redress grievances. Nandyan yan din sa Article 3, Section 4 ng ating Constitution. Kung meron tayong karapatan na i-criticize ang gobyerno, meron tayong karapatan to peaceably assemble, no? To redress our grievances. Hindi pwedeng pumasok yung inciting to sedition na yan at saka inciting to rebellion. Lalo na yung inciting to rebellion po, wala namang may hawak ng baril sa mga nag-rally, no? At hindi rin pwedeng inciting to sedition dahil wala namang tumultuous assembly na nangyari, no? So palagay ko ang gusto lang nilang ipakita sa mga kababayan natin ay kung kung i-criticize mo ang gobyerno ay pwede kang sampahan ng kaso. At yan ang pinagdaanan ng maraming vloggers po, di ba? Pinatawag pa sa Kongreso, kinasuhan sila ng cyber libel, etc. Palagay ko nga yung gobyerno ngayon is no longer serving the interest of the people. Kaya alam nyo, MJ at saka Admar, no? Hello? Yes sir, go ahead po. Oo. Alam nyo, ang very basic sa political philosophy natin, ang mga tao ay may hindi lang karapatan Ang sinasabi, obligasyon ng mga mamamayan na tanggalin ang kanilang gobyerno if the government no longer serves the interest of the people, no? Maski yan sa Declaration of Independence ng US, no? Yung dokumento ng US Declaration of Independence, nakalagay nga doon may karapatan ang mga tao na palitan at ibagsak ang kanilang gobyerno kung hindi na ito naninilbihan sa taong bayan. At palagay ko ang taong bayan ngayon ay may karapatan din na kung hindi magbago itong gobyerno ay may karapatan tayong ibagsak ang gobyerno na ito. Attorney, marami din po ang mga naghahamon sa Independent Commission on Infrastructure na patunayan yung kanilang credibility. For one, abay si Manong Chavit Singson, paulit-ulit po yung kanyang panawagan. Halos araw-araw yata ang panawagan niya na imbestigahan daw yung Ilocos Norte, yung baluarte ng presidente, just to establish po yung credibility ng komisyon. Attorney. Alam niyo po, kaya inappoint si retired General Asurinjan as special advisor para siya ang spy ng Malacanang dyan sa ICI. At actually, he is the one shepherding the direction of ICI. Bakit po natin nasabi yan? Pag titingnan ninyo ang miyembro ng ICI, isang retired Supreme Court Justice, isang retired DPWH Secretary, at isang top executive sa private sector, si Babe Singson. At saka si Mrs. Fajardo,
isang forensic accountant na nag-training pa sa abroad. So, meron kang tatlong highly trained professionals. Ano ang maia-advise ni retired General Asurin sa tatlong yan? Hindi naman inhinyero si Asurin. Hindi rin siya accountant, no? Hindi rin siya dumaan sa anumang implementation ng infrastructure. So ano ang role niya diyan bilang special advisor, no? Kaya ang logical conclusion lamang ay nandyan siya para bantayan at igiya ang ICI, no? At because of that, I think ICI medyo na-erode yung credibility at saka yung integrity ng proseso ng ICI dahil din dyan sa pagka-appoint ni General Asurin. Opo, attorney, meron pong mga paparating na mga kilos, protesta o mga pagtitipon ng mga concerned Filipino citizens hinggil po sa talamak na korupsyon na sinasabi ng mga eksperto, hindi na po by the billions po ang threshold, attorney, hindi na po billion yung pinag-uusapan, trilyones na piso na po ng pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Ano pong tingin niyo dito, sir? Meron pong paparating na rally on the 16th. I think yung isang malaking church organization na mangunguna. Meron pa sa katapusan ng buwan na yung trillion peso march naman ng iba't ibang mga concerned organizations. Anong tingin mo dyan, sir? Nagpapakita lamang po ito sa nag-uumapaw na galit ng taong bayan, no? Nakita ko yung request ng Iglesia ni Cristo at sinasabi doon sa kanilang request na magtitipon-tipon ang 300,000 na katao sa unang araw at another 300,000 sa pangalawang araw at another 300,000 sa pangatlong araw, no? Magpa-participate pa ang ilang mga grupo diyan. Narinig ko rin na yung United People's Initiative na palagay ko pinapangunahan ito. Isa sa mga nangunguna dito ay si General Pokis saka si General De Leon, no? Marami pa akong narinig na ibang sasama na mga organisasyon sa Metro Manila. So, ito na nga yung sinasabi natin na kung pagtatakpan ng gobyerno ang pagnanakaw ng 1.2 trillion pesos na yan sa kaban ng bayan ay babalik sa kanila yung galit ng tao. Nabaha ang mga tao dahil sa pagnanakaw nila, baka babahayin din ng tao yung mga protesta na yan at baka umabot pa sila sa Malacanang. Yan ang delikado. Opo, pero attorney, sa inyo pong mahabang panahon, no, sa inyo pong law practice at pag-oobserba sa historya ng ating bansa, nakikita niyo po ba, sir, yung sinasabi ng iilan na pinangangambahan nila na baka raw magdeklara ng martial law o meron ba kayo nakikitang martial law tendencies sa kasalukuyang administrasyon? Matagal na pong pinapangarap ni President Bongbong na mag-declare ng martial law. At makakapagbigay tayo ng concrete examples para masabi natin nga yung intention na yan. Ang una, yung panggulo nila sa BARM, no? Yung Bangsa Moro Autonomous Region, no? Ano ang ginawa nila? Tinanggal nila si Alhaji Murad, si Murad Ibrahim. Tinanggal nila. Nagalit ang MILF at muntik na silang mag-armas ulit. Pangalawa, yung pondo na para sa BARM, kung kani-kanino nila binibigay. Alam niyo po ba ang criteria para mabigyan ang mga LGUs under BARM ng pondo? Sasabihin nila, bibigyan namin kayo ng ganito pero may kapalit. Ganito ang gusto kong gawin ninyo. Kaya nga, yung isang mataas na pinuno dyan sa BARM na yung in charge sa gobyerno,
gustong mag-resign dahil he cannot work anymore with the other top officials handling BARM, no? So nagkakagulo sila dahil sa pera, dahil sa desisyon, etc. At kung nagkaroon ng putukan sana sa Mindanao noon, yan ang isang oportunidad na makapag-declare ng martial law sa Mindanao sana si President Marcos, pero hindi natuloy. Pangalawa, yung impeachment ni Vice President Inday. Alam nila na maraming sumusuporta kay VP Inday at gusto nilang galitin ang mga ito at gusto nilang mag-umpisa sila ng kaguluhan para makapag-impose ng martial law. Pero hindi yan nangyari kasi peaceful pala ang mga supporters ni Vice President Inday Sara. Ang pangatlo, yung pag-surrender, no? Pag-kidnap, pag-surrender kay dating President Rody Duterte sa ICC. Nagtataka ako bakit may mga abogado na nagsasabi na merong basihan na isurrender si PRRD sa ICC. Maliwanag po naman ang Rome Statute, pagbasahin lang nilang mabuti. Dahil lagi nilang sinasabi, merong jurisdiction daw ang ICC within 1 year from disengagement, no, nung pag-withdraw natin. At yung mga crimes committed while Philippines was a member is still covered for 1 more year from withdrawal. Pero hindi nila tinitingnan po yung other provision na meron tayong tinatawag na yung right of action, yung prescription of action, na kung wala kang ginawang investigasyon na initiated by an ICC chamber within 1 year from the withdrawal, hindi ka na pwedeng mag-file ng action. Ibig sabihin nun, nag-prescribe na yung action, so wala na rin ang jurisdiction, no? Ang sinasabi nila, nag-investigate sila after 1 year from withdrawal. Ibig sabihin, wala nang jurisdiction din ng ICI. Pero nevertheless, ang purpose naman talaga nila dyan, para noong isurrender si PRRD, ay gusto nilang magkagulo. Again, ang motivation para magkaroon sila ng chance na mag-declare ng martial law. Yeah? Opo. Ito ngayon, itong pagsabotahe, no, sa investigasyon sa malawakang anomalya sa flood control, pag nagkagulo na naman during the rallies, ay yan ang hinihintay nila na mag-impose ng martial law. Opo, nakikita po ba ninyo, attorney, yung senaryo na pag nagkaroon nga ng batas militar, syempre mawawaksi na yung, mawawala na yung momentum sa flood control investigations, tapos lilitaw na yung perpetuation of power o sila-sila na talaga sa mahabang panahon. At syempre, may kita dyan, attorney, sa mahabang panahon din. Nakikita niyo po ba, sir, yung ganoong senaryo kapag natuloy po yung inyo pong forecast o inyo pong sinasabi na declaration o possibility ng deklarasyon po ng martial law? Yun ang hinahabol ng gobyerno, no, na makapag-declare sila ng martial law at manawagan na i-amend ang constitution, tapos magtatawag ng another election after the ratification of a new constitution. So yan naman ang nakikita ko na iskema, no, na gusto nilang isakatuparan dahil minsan ang pag-iisip ng mga ito nasa poder na sila, bakit pa nila bibitawan, no? Yan ang nasa DNA yata ng ilang mga tao, yung ganyan, yung kapit ko sa poder. Pero yun sa tingin ko ang isang strategic blunder pag mag-declare sila ng martial law, dahil lalong magagalit ang mga tao at palagay ko wala pang 1 buwan babagsak sila pag nag-declare ng martial law. Opo, tsaka attorney, no, maiba lang ako ng konti. Sino ba naman ang mag-iisip, attorney, na 'di ba, itong si former Speaker Martin Romualdez na ituro na idawit sa issue ng korupsyon, si Zaldico na makapangyarihan, former chairman ng House Committee on Appropriations, bilyonaryong kongresista,
Ngayon, nag-resign dahil nga nadawit sa anomalya sa flood control. Sunod-sunod pa yung mga issue natin, no, sa korupsyon at hamon natin, attorney, mga first time na mga bagyo na mga lalakas. Tumama po sa Cebu. Dinagdagan mo pa ng lindol sa Cebu at iba pong mga lugar sa Mindanao at Visayas na biktima rin po ng mga pagyanig at biktima rin po ng mga malalakas na bagyo. Mukhang kailangan na natin, attorney, ng divine intervention sa mga hamon na kinahaharap ng bansang Pilipinas. Ang problema natin, kaya lalong na-aggravate po yung mga sitwasyon natin dahil sa natural calamities, ay dahil sa kakulangan din ng response galing sa gobyerno. No? Halimbawa na lang dito sa mga biktima sa Cebu, sa Leyte, sa nakaraang bagyo, itong Tino, wala pang naibibigay na tulong man lang sa mga tao. Yung mga LGUs sa Leyte, for example, nag-declare ng state of calamity sa lokalidad. Pero hanggang ngayon, 4 days after, wala pa silang naibibigay sa mga tao na ayuda, sabihin na lang natin. Samantalang noong bago eleksyon, kaliwat kanan ang pamumudmud ng AIX, kung ano-anong klaseng ayuda, atap, tupad. So, dahil nanakaw na yung pondo wala nang maibigay ang gobyerno. Sa tingin ko, yun na nga, yung natural calamities, ang epekto lalong nagiging grabe dahil sa kakulangan ng appropriate response galing sa gobyerno. Opo. Attorney, nakikita mo rin po ba yung mga turning of events? Kagaya po doon sa pagsasabi na babalikin nila ang investigasyon doon sa Farmally, doon sa mga questionable daw mga infra projects dyan sa Davao City, pati yung sa Dolomite, doon sa mga issue na may involvement yung dating administrasyon. Nakikita niyo po bang parte ito para malihis ang atensyon ng tao? And sa tingin niyo po ba malilihis yung atensyon ng tao or the more lang na mahahalata na isyong political ito lahat at iniiwasan lang dahil sa marami po yung nasasangkot dito sa manumalyang pagnanakaw sa pera ng bayan? Maliwanag naman po yan na politically motivated kasi yung Farmally, nakasuhan na nga po yung mga involved dyan tapos na po yung investigasyon dyan at nakasuhan na nga sila. At ang alam ko, meron pa nga pending sila na apela sa Korte Suprema doon sa decision ng ombudsman noon na makasuhan sila. Itong itong Dolomite Beach, ewan ko bakit hindi nila makita yung magandang epekto, no? Dahil before that, makikita nyo yung Luneta, yung Manila Bay, napakadumi. Well, sinasabi nila na superficial daw yung Dolomite Beach. Part naman yan ng rehabilitation Yung tinatawag nilang beach nutrient, no? Beach nourishment na sinasabi. Sa Singapore nga, lahat ng reclamation nila doon, nabago rin yung ecosystem dahil sa reclamation. Pero nagkaroon ng panibagong ecosystem. Yan ang kine-question ng mga so-called scientists na yung ecosystem daw ng Manila Bay noon, despite the pollution, there was a thriving ecosystem. Pero ngayon, meron din naman bagong ecosystem na nagtatrive. In fact, may mga migratory birds na nga pumupunta dyan. Lahat ito nakakalungkot, no? Na ang nililihis nila yung kasalukuyang mga issues. Pati ito, yung nilabas na naman na meron na raw warrant of arrest si Senator Bato sa ICC. At ang unang naglabas pa niyan ay si Ombudsman. Wala namang role si Ombudsman dyan Bakit kailangan niyang makisawsaw sa issue na yan? Ang role lang ng Ombudsman ay to implement RA 3019 and RA 6713
as well as some few articles under the revised penal code, yung malversation of funds, etc. Pero when it comes to ICC matters, crimes against humanity, etc., walang pakialam ang ombudsman dyan. Pero siya ang pinakamaingay sa ngayon eh. So lahat ito, no? Panglilihis, nakakalungkot lang. How about itong binulgar o inihayag ni Montulfo sa kanyang social media post na umano'y nasa likod ng destabilization plot? Ano ang basa niyo po rito, attorney? Well, kinocongratulate ko yung mga nasa listahan na yan, no? Dahil they are, if true, they are performing their obligation to redress our grievances. Hindi naman masama na i-destabilize mo ang gobyerno. Dahil sa mga issues na nilalabas mo, ma-destabilize ang gobyerno, hindi naman yun, it's not a crime. Pero kung mag-armas ka siguro, yes, pwede. Pero wala pa akong nakikitang nag-aarmas sa kanila. They are just exposing the corruption under the present administration. Because of the expose ng mga informations na yan, naging unpopular itong gobyerno. And that unpopularity is what destabilizes the government. Hindi naman crime yan eh. So, at actually, kulang pa nga yung listahan na yan. No? At kung palagay ko, kung i-open yan, magpalista ang mga tao, marami ang magpapalista dyan. Opo. So, I think it's immaterial, it's irrelevant yung sinasabi ni Mr. Montulfo na meron siyang listahan ng destabilizers at ibibigay pa yan sa Intel. Naku, nauna na ang armed forces nakakaalam sa kanila dahil humarap nga ang chief of staff including his complete battle staff doon sa mga namumuno ng United People's Initiative. Nag-meeting nga sila eh. Magkakakilala sila. So what, di ba? Kung kasama ka sa destabilizers. Opo. At dito naman po tayo sa kapangyarihan po ng ating gobyerno. Talaga bang ganito kabagal kung gagamitin lamang yung kapangyarihan sa tama ng gobyerno sa mga resources nito? Kasi naalala ko, halimbawa si former President Rodrigo Duterte, mabilis nilang napadala dun sa Netherlands. Yung investigasyon doon sa EJ, sa Pogo, ang bilis nila, ang dami nila lang nakasuhan, tawag nito, paso yung mga passport, napa-suspend. Maraming mga mabibilis na nangyayari po, attorney. Pero dito parang ang bagal-bagal dito po sa pagpapanagot sa usaping korupsyon. Yun nga po ang nasasayangan ako, no, sa administration na ito. Dahil una, may pagkakataon sana si BBM na i-restore ang pangalan ng mga Marcoses, no? Pero sinayang niya ang pagkakataon. Pangalawa, dysfunctional itong gobyerno eh. Kanya-kanyang diskarte ang mga departamento na kumbaga walang patutunguhan, no? Parang meron kang isang bangka, kanya-kanyang sagwan, walang direksyon. May nagsasagwan pa kaliwa, may nagsasagwan pa kanan, may nagsasagwan pa atras. At ang isang klaro na ehemplo niyan, kung maalala ninyo ay ilang beses na sinasabi noon ni BBM na he will not respect or even recognize the jurisdiction of the ICC, di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi. Pero yung mga tauhan niya sa baba, kanya-kanyang banat. So, hindi nila sinunod si BBM. Ni-recognize ng mga subordinates niya ang jurisdiction ng ICC. So, I think there is truth doon sa sinasabi noon ng ilang mga kababayan natin at isa dyan si PRRD na mahinang klaseng leader si BBM dahil lumaki siya na spoiled, no?
mukhang nagkakatotoo yung criticism na yan. Kaya sayang, no? Sayang talaga. Yung government powers na nasa kamay niya ay sapat sana para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya nga binoto natin siya eh. Yung battle cry niya noon, lahat tayo aangat, sabi niya eh. Pero mukhang sila lang ang umangat at marami ang lalong naghirap. No? Kaya sayang yung hindi nagagamit na mabuti ang resources at yung kapangyarihan ng gobyerno na para sana sa ikakabuti ng ating bayan. Opo, bilang panghuli na lang, attorney, ano naman po sa tingin ninyo ang kayang gawin ng taong bayan ukol nga po dito sa mga ganap na ito, sa mga inilahad nyo po? Meron pa bang pag-asa sa tulong ng kapangyarihan ng taong bayan? Well, umaasa ako na ma-realize no, ng mga tao yung sinasabi sa ating saligang batas. All government authority emanates from us. Lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa tao. At yan ay maliwanag sa ating saligang batas. So, ang ating mga kababayan, kung sa tingin nila ay kailangan ng baguhin ang ating sistema, kailangan nating panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan, kailangan nating tanggalin ang mga tao sa gobyerno na hindi naman nagseserbisyo sa bayan, kaya natin gawin po yan. At meron tayong karapatan sa ilalim ng saligang batas na gawin yan. At sabi ko nga kanina, it is not only our duty, but also it is not only our right, but our duty to replace a government that is no longer serving the interests of the people. At maliwanag po na hindi na nila pinagsisilbihan ang taong bayan. Yung panagutin na lang yung mga magnanakaw ay hindi pa nila kayang gawin, no? Sana po no magkaisa tayo, ipakita natin ang ating galit sa ginawa nilang pagnanakaw. Lumahok po tayo sa November 16, 17, and 18 na pagtitipon-tipon to denounce the atrocities, the corruption committed by this present government. Yun lamang po. At of course, we should still remain responsible pagka nag-assembly po tayo. We should assemble peaceably no, to redress our grievances. Attorney, Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat din po. Good night. Maraming salamat si Attorney Levito Baligod po, mga kababayan. Natin pong nakausap hinggil nga po dito sa corruption issues na nangyayari sa ating bansa. Saan ba patungo yung investigasyon ginagawa ngayon ng gobyerno? Meron bang kahihinat na nito? O tira, inilalayo lang tayo sa katotohanan?